And let us open our Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9. And we will read from verse 1 until sa verse 4. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Ecclesiastes chapter 9. It says here, "For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred by all that is before them. All things come alike to all. There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean and to the unclean, to him that sacrificeth and to him that sacrificeth not. As is the good, so is the sinner, and he that sweareth as he that feareth an oath. There is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all. Yea, also the heart of the sons of man is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead." Verse 4, "For to him that is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion." May the Lord add more blessings in the reading of His Word. Shall we pray? Most gracious and loving Heavenly Father, nagapasalamat kami, Lord, ni iningatak na. Ngayon mo kaming gitapok diri sa mong balay alampuanan. Una sa tanan, nagapangay kami kapasayloan sa mga sala nga mong nahimo. And Lord, ako nagapangay kanimog langit nun nga kaalam para sa amuan tanan. And maayo nga panabot. Para mahan ang imong pulong nga among pagapaminamon ug among i-meditate karon, dili kini mahulog nga kawang o sayang. But kini magalig-on ka namo, magadasig ka namo, magahatag ka namo og dugang langit nung kaalam og giya. Amahan, gamita ko may pili karon nga takna sa paghatod sa imong pulong. And Lord, in the name of Jesus Christ, ako nagapray, kadto may mga daotang espiritu nga nagapalibot diri sa amon, nagahatag og dili maayo nga pagbati, kalibog og kini nga mga dili maayo, Lord, nga nasa mong kasing-kasing gunahuna sa pangalan ni Jesus. Pahawa kamo diri ka. Amahan, ihatag ang kadaugan ka namo karon sa panibahon. Lord, kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balang nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Ecclesiastes, its meaning is teacher or the preacher. As we all know, ang Ecclesiastes is sinulat ni King Solomon. Siya po nagsulat sa Song of Solomon and sa Book of Proverbs. Pero pinasahi ning Ecclesiastes ngayang gisulat, lahi po itong Proverbs. Katong Proverbs, ihatong gisulat sa dihang naapa siya sa pagkamatarong, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagsugod niya, sa iyahang pagkahari. No? And on the process, sa iyahang kinabuhi, as we all know, si King Solomon, iyahang patuyangan kung sa iyang gibati. It means, nga sa ito ang kinabuhi, kung kita usab, di ta kabalo mo kontrol sa atong pagbati nga tawhanon, mahisama usab kita kay King Solomon nga mahulog sa kalaglagan, makasala di atubangan sa atong Ginoo, mga decisions nga atong pagahimuon dili na magkadimao, ug labaw sa tanan, di gid mahimay ang Ginoo sa atong kinabuhi. And this is very important nga lesson nga atong matunan karon in the book of Ecclesiastes, particularly in chapter 9. Kay mao ni ang libro nga gisulat ni Solomon sa diyang ningbalik siya sa pagpangalagad sa Ginoo. As we all know, and you have noticed, in chapter 1 and chapter 2 sa Ecclesiastes, siya yung perminti ginabalik-balik. Vanity of all vanities. This is a realization sa matag usa ka nato. Nga atong kinabuhi dili perpekto.
Mahimo lang siyang perpekto sa dihang magpailalong ta sa prinsipyo sa atong Ginoo, ang kaalam sa Ginoo atong gamiton sa matag-adlaw nga tanan. Si King Solomon, nagtubo siya sa isa ka pamilya, dili na kay basta-basta nga pamilya, na nakita niya iyang amahan, si King David. That King David, as we all know, he is all about God. David is a man known after God's own heart. Si David gusto niya himayaon, perminti ang Ginoo sa iyang kinabuhi. But si David niagi usab og pagpabatlong di sa atong Ginoo. But sa dihang ning balik siya, he make it to a point that from this day one and on, sa dihang kuhaon siya sa atong Ginoo, padayon niya nga alagaron ug himayaon ang atong Ginoo. So sa dihang nakigdil ang atong Ginoo kay David, gikuha niya ang firstborn nila ni Bathsheba. Dito ang turning point ni David nga nagtarong na siya. So sa dihang si King Solomon ang ning sunod, gipakita ni King David as amahan unsa ang dapat tun-an ni King Solomon sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa iyang dapat himuon para mahimaya kanunay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, sa kinabuhi ni King David, God never failed in his life even before he became a king, even as a young boy. Unsa may nahimong motivation ni King David nganong nagkaroon siya kaisog ngayang suklan si Goliath? Tungod ba kay na siya abilidad, kabalo siya nga mapatay niya si Goliath? Sayang kaugalingon nga abilidad. And to think David at the time is only siguro nasa mga 15 years old. That young boy. Nasa kaisog na pildihon si Goliath, not because of his skill, not because nga maayo siya og kining slingshot, but because of God, nagiyaga-yagaan ni Goliath. Nagkaroon siya kaisog nga panimaslan ang atong Dios, kay dili siya motugot nga atong buhi nga Dios, nga atong ginaalagad, nga may naghatag kaniya og kaisog, naghatag kaniya maayong kinabuhi, naghatag kaniya may panlawas kung unsay naa niya gikan sa atong Dios, og dili siya makatugot nga yaga-yagaan. And so by the power of God, gisuklan niya si Goliath. And in the book of 1 Samuel chapter 16, sa dihang ningkulap si Goliath kinaigo sa bato diri sa tunga-tunga sa iyang agtang. Pagkatumba ni Goliath, kabalo mo sa iyang gihimo ni King David ni David at that time, gikuha niya ang espada ni Goliath ug giputol niya ang ulo. Gidala niya dito kung asa si King Saul, dara ang ulo ni Goliath. Mao ni ang ulo sa taong nga gayag-ayaga sa atong buhi nga Ginoo. It is not for him, it is not for his glory, but for the glory of our God. Did it came to a point sa atong kinabuhi? Nga di ta mo sugot mahiga-yaga ang atong Ginoo? Namagipuntong ina na sa atong kinabuhi, di ba? Nga kana bitong sulayon ang ato ang pagtuo. Kana bitong questionon ang imong pagpangalaga. Dapat pagyud ka every Sunday magsimba. Dapat pagyud ka every day magpray. Yes. Because mo ni ang formula of success ni King David. He is a boy without any royal blood. Pero God made him a king. God made him a king. And so si King Solomon, growing up, nakita niya unsa mga lagad ang iyang amahan. Unsa musimba iyang amahan. Gani sa panahon ni King David. Did you remember? Gusto ni King David siya ang maghimo sa templo sa atong Ginoo. Pero wala gitugot sa atong Ginoo kay ang iyang kamot puno sa dugo. No? He's a man of battle. He's a warrior. Gani, napay kanta gihimo ang mga katawan ni atong panahon na nga kung si King Saul, he killed 100. Si King David, he killed thousands. No? You see, sa dihang ang atong punto bitaw sa atong kinabuhi. No matter what is your career in life, what is your status in life,
sa dihang mag-focus ka nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. God will always make a way in your life nga maskin ang ubang tao dili ka imagine giunsa nimo na pag-abot. But it is not because of us but because of our God. In Isaiah chapter 43 verse 17 and 18, God said, I will make a new thing for you. Shall you know it? I will even make a way in the desert. I will make a way in the midst of the sea. God will always make a way for us every time that we will fight for our God. And so mo ni nakita ni King Solomon sa iyang amahan nga every now and then ginapakigbisugan, iyahag yung ginaalagad, ginasimba ang atong Dios. Pero si King Solomon, although he is the wisest king at that time, niabot sa punto sa iyang kinabuhi na nag-backslide siya. Niabot sa punto sa iyang kinabuhi na ang iyang choice, supposedly, himayaon ng Ginoo, but he decided not to, but i-serve kung sa'y naa sa iyang kasing-kasing. As you know, ang kasing-kasing is very deceitful. Gani, siya mismo nagsulat in the book of Proverbs, chapter 6, the 7 sins of the heart, the abomination sins of the heart. And one of it is a heart that deviseth wicked imaginations. Did you know that? Nga atong kasing-kasing is able nga patuyangan ng atong ginabati nga di mahimaya ang Ginoo. Kana, kung atong ialaw. Pero sa kinabuhi ni King Solomon, maskin pa kada adlaw sa ginamaymayan, gina-lead, gina-advisean sa iyang amahan si David sa diyang buhi pa Solomon, pagtarong kag pangalagad. And I believe so as a teenager. Diagi po nga nakasapan siguro ni si King Solomon. O sa dihang nana sa siyang kagalingon nga pamuot, gitagaan na sa independence, nahimo siyang hari to rule the kingdom, instead to continue following God's righteousness and commandment. Unsa nahitabo? He veered away from being faithful and obedient sa atong Ginoo. And this is the very reason nga iyang asawa o iyang kabit niabot og pila? 1,000. 300 iyang asawa, 700 iyang kabit. And that is not a wise thing. Kaya nga naman, nagsalig na sa iyang kagalingon nga kaalam. Iyan ang gialaw ang kada asawa niya nga maghalad sa ilang kagalingon nga Dios-Dios. O diha niya nakita nga maskin pa successful ang iyang pagpamalakad sa kingharian sa Israel. Niabot ang panahon nga grabe kaabunansya sila sa gold and silver. Niabot ang panahon nga mas taas pa ang value sa silver kaysa gold because of King Solomon. He created navy fleets in his own time. Di ba siya ang nag-create atong hanging garden? Dagan siya og mga ginahimo. But the question is, nahimaya ba ang Ginoo? Wala. O bitaw, chapter 1 and chapter 2 sa Ecclesiastes, vanity of all vanities. Ito na kung tanawon mo. Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Diyan ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Therefore, I hated life. Ingon ani ba ang ginasulti sa isa ka tawo nga naay tarong nga relasyon sa atong Ginoo? Inani ba ang statement sa isa ka tawo nga he is always right with God? Dili, ingon pa niya dili, I hated life because the work that is wrought under the sun is grievous unto me, for all is vanity and vexation of spirit. Unsa daw? Sayang og unsa? Kakawangan. So, bisaya ning vexation. Kaguol. You see? Ingon ana ang atong bation sa diyang magpalayo ta sa pagbangalagad sa Ginoo. Kaguol
o kakawangan. You are not stable. You are not certain on sa imong kinabuhi. Not until you make right with God. Our heart is evil and deceitful. Ato nang timan-an. Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. Our heart is deceitful and our heart is evil. Kung atong hayaan. Dili nato i-allow ang balang espiritu nga may mong kontrol. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. The heart is deceitful above all. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kinsa lang may makakontrol sa atong kasing-kasing nga daotan? Kita ba dili? Kaya kung atong patuyangan, kung atong ialaw, mahulog ta, mahimo tang, dili maayong kapanag-ingan, mahimo tang kapandulan. In verse 10, I, the Lord, searcheth the heart, I try the reins, even to every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Needless to say, ang action sa isa ka tao, ang iyang ginasulti, maunay ninggawas gikan sa iyang kasing-kasing. Pero kung atong ialaw ang Ginoo nga may mo-control sa atong kasing-kasing, maunay giingon sa atong gibasa, no? That every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Mauna, if our heart is full of anger, sige tag pamalikas. If our heart is full of joy, di na to mapugnan, sige tag kanta, magsige tag pahiyong. Pero kung puno ta sa kapungot, unsa man tanan na lang atong makita mali, tanan na lang atong mapansin dili maayo, tanan na lang pangit, tanan na lang walay ayo. But when our heart is right, mugawas ang fruits of the Spirit. In Proverbs chapter 28 verse 26. Proverbs 28 verse 26. It says here, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Si King Solomon nagbata, nagitultulan, gimaymayan, gitudluan siyang amahan. Pero sa dihang siya na lang, siyang kinabuhi, iyang gikalimtan, which is, dili po ni siya malayo sa atong sitwasyon karong panahon na. Daghang ginikanan nga Kristohanon, grabe ilang pagtudlo, grabe ilang pagmaymay, sa dihang gagmay pa ilang mga bata, grabe nilang guyod, padulong sa simbahan, pero sa dihang nagkaroon na sila kaugalingon nilang trabaho. Hindi na makitaan sa simbahan. Sa dihang nagkaroon na sila ilang kaugalingon nga income, kaugalingon nga panimuot. Di na maminaw sa ginikanan nga ingnon, dong, day, manimbata karon nga adlaw. Mingon lang na, ama, busy kay kuman. Busy good. Unya, nabalaan na din. Kinibitaw nakasala, no? Maghimuhin mo pag yung ebidensya niya, i-post pag yun sa Facebook. Makita ang din tawon. Yung mo balibad. Sakit man pa, minang promote na kamaturan, kaya ano, maupoy na hitabo kay King Solomon. Dili assurance na imong ginikanan, tarong na nangalagad, ang imong anak mausap. Because there will come a time that they will decide on their own whether to follow God or to follow the ways of Satan. Mabitaw na sa diyang go-operate pa ang atong school. I always remind the children, sa kalibutan, duha ka klase ang tao, iya sa Ginoo o iya sa demonyo. That is the reality. Kinibitaw mga batanon karon, mahilig kayo real talk. Ug storyahan ni mo ana, musiga ang mata, muribenta kay ngano man, kay naa sa ilang kasing-kasing unsa man. Gusto nila sundon ang dikta nga dili iya sa Ginoo. And that is the reality.
Muna giingon sa Proverbs chapter 28 verse 26, he that trusteth in his own heart is a fool. Kung imong saligan, atong saligan, ang atong kasing-kasing, di gyud ta dadon padulong sa kaymayaan sa atong Ginoo. Dadon gyud ta sa distraction, dili lang kay sa atong kinabuhi, pati usab ang atong pagpangalagad sa Ginoo. And this has been a long battle between God and Satan. Kaya nga sadyang gitintal ni Satanas si Eve. Nagtuo ba ta? Si Eve yun ang iyang punto. Wa siya pakialam kay Adan? No. Kaya nga kung ningdirekta siya kay Adan, kabalo man si Satanas na di niya malupig si Adan. Motong dito siya kay Eve. Di ba na mo successful? Sadyang nakuha ni Satanas si Eve. Si Eve ang nagtintal kay Adan. No need na. Kaya nga gialaw ni Eve nga musulod, mapuna sa toa ginikanan, ayaw undang sa pagmaymay, ayaw undang sa pagpahinumdom sa inyong mga kabataan, because there will come a time, sundon nila ang ilang dili maayo nga gibati silang kasing-kasing. Pero sama kay King Solomon, niabot sa panahon na na-realize nila, vanity of all vanities. And I am not exempted from this. Nagdako ako sa parsonage. I am a fourth generation nga Baptist. Akong mga lolo, pastor, both sides. Sa akong tatay o sa ako ang inahan. Even from Bohol. Akong mga uyuan, mga pastor, kumpleto, na ay sa Pentecostal, na ay sa UCCP, na ay sa Baptist. Mga pastor. Pero sa dihang, nagkaroon ko og independence. Makasulay taog ka ng kahilaya. But then I realized, tama ang gipakita nga pattern sa akong amahan. Tama ang gimaymay sa akong amahan. Mo na kita nga ginikanan, ayaw ka discourage. Ayaw pagundang, ayaw pagtinamad, bitbita inyong mga anak sa simbahan, ayaw kalimot sa pagpahinumdom-dom, dahil nagampo na ka, dahil tara, mga tuta sa simbahan, dahil maminaw ta og pulong sa Ginoo, ayaw kairita, ayaw kakapoy, padayon na. Kaya moabot ang panahon kung sila na po ang mag-raise o ilang kaugalingon nga pamilya, kinsa mang kaalam ang ilang pagasundon karon. And this is the very reason kung anong nasulat ni King Solomon kining the book of Ecclesiastes. The preacher, pagwali, pagtudlo, pagsaysay. In Genesis chapter 6 verse 5, kining pagkadaotan sa kasing-kasing sa tao, it began even before sa atong panahon. Genesis chapter 6 verse 5, ingon diha, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of the heart, not of the mind, but of the heart, was only evil. This was in the time of Noah. Sa panahon pa lang ni Noah, Noah was preaching for 120 years, pero naabay na minaw, wala. Pero siya nag-undang ba siya gwali sa iyang pamilya? Wala. Kisa may naluwas. Of course, iyang pamilya ra. Mao na sa atong kinabuhi, Kristohanon, kung muundang ta sa pagwali, kung muwali mangganit ta sa ubang tao, atong siguraduhon ang atong pamilya nga may pinakauna makadungog sa atong wali. Kaya ang kada lalaki, kada men sa church, sa inyong balay, you are the pastor in your house. Remember that? Mo ba, pastor? Yes. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. God said, I will give you pastors and I will give you teachers. Ang Ecclesiastes in interpretation is a teacher or the preacher. And who are you in your household, mga men? You are the teacher, you are the pastor.
Mao na magtuon ta sa pulong sa Ginoo mga men. Kaya sa atong itudlo kung wa tay nakatunan, unsa atong imay-may kung wa tay nakatunan. And so mo ni nahitabo kay King Solomon. Nawala naman ang iyang amahan, niagi man siya og pag-backslide, niagi man siya nga nahimong disobedient and unfaithful sa atong Ginoo, but ang tanan nga iyang nagihan, way lami, walay ayo. Ha? Lami ba ning bisyo sa kalibutan? Yeah, siguro mag-congregate ang mga barkada, pero sa dihang magka-cancer ka, sa dihang magkasakit ka, sa dihang wa na kay bugas ipalit, naabay barkada mo tunol nimo, bay naay sa kalibo palit dito bugas, or bay naay pangtambal nimo kay na cancer man day ka. That is the reality. Huh? And we should understand why Solomon said, vanity of all vanities. Ug mao ni programa usab ni Satanas nga kita birahon sa pagpangalagad sa Ginoo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Unsa ingon diha? 1 Peter chapter 5 verse 8. Atong bantayan ang atong kasing-kasing, atong bantayan ang atong hunahuna nga di ta magkamali, nga atong giya gikan giya sa atong Ginoo. Be sober, be vigilant. God said, men, women, and young people, be sober. Pagka seryoso, pagka mabinantayon, kay daghan karon Kristohano nagpatara. Himo nilang open target ang ilang kinabuhi sa mga tentasyon ni Satanas. Mao na daghang Kristohanon karong panahon na nawala sa pagpangalagad sa Ginoo. But God said, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nagapangita siya, kinsay Kristohanon, nga wala nagbantay, nagatanaw si Satanas, kinsa sa mga Kristohanon, dere, ang dili mabinantayon, walay kaalam. Ginapatuyangan lang, ayang ginabati siya kasing-kasing. And in Ephesians chapter 6, verse 11 to 12. Usahay manggod kita Kristohanon, sa dihang magpaugtas, magpabadlong atong mga anak, or atong bana, or atong asawa, atong ginahuna sila ang atong kalaban. Don't you think? Dili na siya mao ang ginapunto sa Biblia. Unsa ingon diha? Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities na ay nagahunghong ana sa ilaha. Kaya nga naman ang disenyo, ang gusto ni Satanas, he is seeking whom he may devour. Ginapangita niya kinsa iyang pwede kuhaon sa inyong panimalay, ug maunay mahimong gamit, makasulod sa inyong panimalay, nga maguba ang inyong kamada sa pagpangalagad, nga mawala inyong obedience and faithfulness and true commitment to glorify our God. Pastor, murag inana gidapat pastor, atong himayaon ang atong Ginoo. Wala man tagibawalan sa Ginoo nga mag-enjoy ni ining kalibutana, pero ang gusto sa Ginoo ang atong mindset dili kalibutanon but spirituhanhon. Kaya even ako, pag mag-congregate may mga men, mga young people, mag-joke, mapugo. Pero kanang joke, kanang general ba, dili green joke. No? Muna, ang ginapunto sa atong Ginoo karon, mindset, spiritual mindset. Kaya kung mawala ta sa spiritual mindset, panahon nga tintalon tag, maglisod tag balik, mawala. Mabitaw, in the last chapter ni ining Ecclesiastes, kabalo mo sa gisulat ni King Solomon, Ecclesiastes, dali lang memorization, Ecclesiastes 12, 13, and 14. Unsa gisulat? Ecclesiastes chapter 12, 13, and 14. Let us hear the whole conclusion. Sa tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni King Solomon,
at the end of Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Kung sa inyo niya, let us hear the whole conclusion of the whole matter. Fear God. This came from a man, not just an ordinary man. He is a great man. He is a great king who has everything. Nga pwede siya maingon, di na ako kinanglanon ang Ginoo because I have wealth, I have treasures, I have vast territories, I have everything. I don't need God. Pero this is from a wise king, and he said, above all, fear God and keep His commandments. Na ba siya giingon diya atong sundon ang desire sa atong kasing-kasing? Himua unsa ang makapadato sa mga di sa kalibutan? It is not nga gibawalan ta sa Ginoo nga maningkamot or mo asenso, ang iyang gusto lang sama sa natungkad ni King Solomon sa iyang kinabuhi. Unahon lang nato ang Ginoo, kahadlukan nato ang Ginoo, atong tumanon, atong sundon ang iyang prinsipyo. Kasama sa experience ni King Solomon, it happened to him, it may happen to us. Panahon nga di na nato makontrol ang atong mga anak. Ang pulong sa Ginoo may mo control sa ila, may mo balik, bira sa ila sa pagkamatarong. And that is the reality. Karong panahon na very challenging ang disiplina sa mga bata. Kanang daghang kayong mga balaod nga ga protekta sa ilaha. Nakita nga mga ginikanan usahay magpanuko unsa to pagdisiplina sa atong bata. Kay kung mayaw-yawan nato, pwede child abuse, verbal abuse. Daghang kayong balaod, di ba? Sa una, ambot kaagi ba mo ani? Kana bitang sa classroom pag ang bata magpabadlong. Birahon na diri o. Unya, ibulad sa init, padupahon pa gyud. Karon, ang init, gihimo ng rason. Di na tamis eskwela kay init. Nabaliktad na, no? Pero sadyang na-realize ni King Solomon, walay pulos ni akong bahandi kung wala ko'y tarong relasyon sa akong Ginoo. Walay pulos ni akong gingharian, kining akong mga katawhan nga ginarule, kung ako mismo walay kahadlok sa atong Ginoo. And he said, fear God and follow His. Not mine, but God's commandment. Mabitaw na sa balik sa atong text verse, Ecclesiastes chapter 9, verse 1. For all this I considered in my heart. Solomon said, what should be that reigneth in our heart, it is not our own desire, it is not our own will, but it is to glorify our God. For all this I considered in my heart, even to declare all this. Ingon pa niya diri, that the righteous and the wise and their works are in the hand of the Lord. Kana dong tarong nga pagpamuhat, tarong nga panghuna-huna, tarong nga kinabuhi, maunay hinimuan sa isa ka tao nga mahimaya ang Ginoo. That the righteous and the wise and their works are in the hand of God. Dili ba ta ganahan ana nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi? Nalipay siya sa atong desisyon, nalipay siya sa nang atong una-una, sa atong kasing-kasing. Mao na atong ginapangita eh. Kaysa dihang gisukwahi ni Sokol si David sa atong Ginoo. Grabe ang pagsulay nga iyang nagihan. Mali-mali nga desisyon ang iyang gihimo. Mao to nakabit niya si Bathsheba, gipapatay pa niya ang bana ni Bathsheba. Napa siya giilugan og luna, daghan siyang gioppress. Ug siya din nakumpara ni David, dili kining kinabuhi nga layo kay sa Ginoo. Akong but pasabot ka ng tinarong nga pagpangalagad ba, dili lang kay complacency. Lami kay na nga kinabuhi. Mo ni testimony ni David, ug mo ni testimony ni
King Solomon. That the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred by all this before them. Verse 2, all things come alike to all, and there is this one event. What is this one event? Atong pa din sa pagbasa. There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean, and to the unclean, to him that sacrificeth and to him that sacrificeth not, as is the good, so is the sinner, and he that sweareth as he that feareth an oath. Verse 3, there is an evil among all things that are done under the sun, that there is this one event. Gibalik na po niya. There is this one event unto all. Unsa kani? Yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live. And after that, this is the one event naging ni King Solomon. They go to the dead. Muabot sa atong kinabuhi nga mga matay tang tanan. Ang punto ni King Solomon, diha pa ba kita magtarong sa pagbangalagad sa Ginoo kung hapit na bata mamatay? Diha pa ba ta magtarong sa pagbangalagad sa Ginoo sa dihang moabot na ang evil sa atong kinabuhi? Kanang masakit ka, that is evil things sa atong kinabuhi. Daghan na bang dili gusto mamatay kay nag-enjoy pa dis kalibutan, pero walay pulos ng atong pag-enjoy kung kanang atong pag-enjoy na ugtas ang atong Ginoo sa ato ang kinabuhi. In verse 4, for to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Ato aragod ning i-meditate. For to him that is joined to all the living, there is hope. Kristohanon, paminaw, samtang buhi pata, daay paglaom, diha sa atong Ginoo, dili kay sa atong kaugalingon, diha sa atong Ginoo. Sa ingon ni King Solomon, for a living dog is better than a dead lion. Kisa may but pasabot ni King Solomon ani nga lion. Way lain kun dili iyang amahan. Nahimo ba ni King Solomon nakapatay og higante? Wala. Niagi ba si King Solomon nga nakapatay sa thousands ng mga tao? Wala. Wala nagihan ni King Solomon ang nagihan sa iyang amahan. Kaya nga no, iyang amahan nagtarong, and so Solomon inherited the blessings nagikan sa iyang amahan. That is why he considered his father as a lion. Pero what can he do? He may be a lion, pero wala na siya eh. Asa naman karon nakatuka ang responsibilidad nga himayaw ng Ginoo? Kay King Solomon, he did not consider himself as a lion, but a dog. Ako, I consider my father as a great and good pastor. For how many years sa iyang kinabuhi? I have seen him, how he toiled for this ministry. Mabitaw nga nag-expand ang atong buluhaton. Do you think dili lahat ang simbahan? Daghang tag simbahan dito sa Misamis Occidental, dili sa Bukidnon nga part. Parihag pangalan sa tuwa. Naatay mission church diha sa Samal, naaputa diri sa Davao del Sur. I could remember one diri sa Kaburan. Naaputa diri sa Bago, naaputa sa Kalina, naaputa sa Mintay. I consider my father as a lion. Ako, I am nothing. But just like what Solomon said, he's a dog. Now, a dog may have some bad characters, pero naapod siya maayo nga character. What is that one character na atong ma-associate sa iro? Diba there's this phrase, dog is a man's best friend. Loyal. Are we loyal sa atong Ginoo? Are we loyal sa atong Ginoo?
Are we loyal sa atong Ginoo? Amen. That should be ang atong desire sa atong kinabuhi, magkinaon sa man, sama man ta sa iro. Nag-consider ni Solomon dili. No, I don't mean to disrespect anyone, but atong kuhaon ng good character sa isa ka iro, that we should be loyal sa atong amo, ang atong Ginoo. Kining iro bitaw, maskin kapila si paon sa iyang amo, mubalik yun. No? Magkitiw-kitiw pa ning ikog. Gano man, magkinaon sa man, kasabaan man ko sa akong amo. I will remain loyal sa akong amo. Ini bitaw, makakita kag bola, no? Imong ilabay. Sa imong sa iro. Maskin asa pa moabot ng bola, kuhaon yun na niya, iyang ibalik sa iyang amo. What is that? Service. Sacrifice. What is our service sa atong Ginoo? And this is a reminder nga giingon ni King Solomon nga mas kinakausab na kahinuklog, Lord, I will be loyal sa imuha, and I will do as long as I live a good service sa imuha. Kining iro pod baya territorial, di ba? Mabitaw pag makakita na sila poste ilang ihian. Para ubang iro pag makasimutan na nalitag-iyaan ni. Kabalo sa mo protekta. Inana mapunta sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Kabalota mo protekta sa atong kasing-kasing. Kabalota mo protekta sa prinsipyo sa Ginoo nga atong ginabarugan. And it should be, and that should be the case sa atong kinabuhi. I have heard some stories sa mga iro. Nakoy nakita tong tingala to yung amo ba nga ang wire naputol, yang huna-huna gikit-kit sa yang iro, gikasab-an niya yang iro. Pero sa diyang pag-review niya sa CCTV, ang kato na yung gisaksak na charger sa battery ning silaog, dila dagkalayo ba. So ang gihimo siyang iro, bira niya ang wire, batong naputol, batong wala sila nasunog. Could you imagine that? Na ay, kanang ginatawag og prudence ba? What is prudence? Cedric, what is prudence? Prudence is himuon sa tama, ayaw himuon unsay mali. And that is the character of dog nga gi-consider ni Solomon nga naa sa iyang kinabuhi. Pero wala na ginalantaw ang bad side sa isa kayro, but ang good character sa isa kayro nga mahimaya niya ang Ginoo. Although his father is a lion is fear, gikahadlukan. Pero ang gusto lang ni King Solomon in the remaining days sa iyang kinabuhi, that he will remain loyal, he will be of service sa atong Ginoo. He will protect his heart, that he will always glorify our God. Kristohanon, the message today is very clear. Maabot man ang punto sa atong kinabuhi nga mahimutang disobedient sa atong Ginoo. But the mindset that we should always have is that we being spiritual. Kay mo ni mag-remind sa to ako napabata sa tama nga direksyon. Napabata sa tama nga kasing-kasing. And pasalamat ta sa pulong sa Ginoo karon nga gisulat usab ni King Solomon nga gilid sa atong Ginoo. For us to be reminded. You don't need to be feared ng mga lagad ug tarong sa Ginoo. You don't need to be perfect ng mga lagad sa Ginoo. Let God use you kung unsa man kakaron. Ug ang Ginoo nay bahala unsaon kanya that you will turn into a lion someday. Mobito niya ako nakita sa atong buluhaton karon kung anong nagakalambo. Because everyone is loyal sa atong Ginoo. Everyone is willing to be of service sa atong Ginoo. And everyone is ready to protect this church ug doktrina nga atong ginabarugan diha sa atong Ginoo.
And lastly, everyone is willing to sacrifice diha para sa kaymayaan sa atong Ginoo. Mag-aampo ka. Lord, salamat sa imong mga pulong. Salamat na imong kaming gipahinumduman. Nga dili kami magtinapol, pinakauna sa tanan sa pag-maymay, sa pagsangyaw, sa maing balita, sa imong pulong, sa among pamilya, pinakauna sa tanan. Lord, use us mightily sa among pamilya before sa uban nga tao. Maha, nasayod ikaw sa challenges nga mo ginatubang karon sa among panimalay, in discipline, sa among mga kabataan, in relationship usab Lord sa among mga bana o asawa. But Lord, through your guidance and through your words today, remind us always that we should always be loyal, be faithful, and obedient diha kanimo. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Abs.